natin. Ito lang po yung tatandaan natin. Sa 1.5 po, meron po tayong 9,850 estimated na monthly amortization sa Buzon. So, same po, 10,000 pa rin yung ating processing fee. Ang ating interest rate pa rin po ngayong 2024, bumaba pa rin siya, 6.250 instead na 6.375 noong 2022. Sige po. Di ba no down payment tayo? Eh kung hindi ako qualify sa loan na 1.5, eh pera naman ako, pwede bang down payment ko? Correct. Pwede yun? Magandang tanong yan, ma'am. Yes, pwede po yun para po sa mga buyer natin na merong, kahit sabihin natin, hindi kaya ng income or kaya ng income, pero basta gusto po ni buyer na lumiit lang talaga yung loan niya, lumiit yung kanyang monthly amortization, mag-letter lang po si buyer sa atin. Na talaga pong siya po ay voluntary na gusto magbayad ng down payment. Kaya po kami manghingi ng ganong letter mula sa buyer dahil alam po ng Joint Stars, alam na may-ari, na hindi po dapat kami naniningil ng down payment. Kasi gusto nga po talaga ng Joint Stars na mapadali po yung magiging proseso lang ng buyer sa pag-avail ng housing loan dapat. So kung si buyer na po yung mag-insist na gusto niyang magbayad ng down payment para lumiit yung kanyang monthly amortization, para pumasok yung income requirement niya, magpo-provide lang po si buyer ng letter subject for approval po. Yun lang po yung katibayan lang po namin na buyer initiated po yung pagbabayad ng down payment. Kung walang maker, pwede yun? Yes, pwede po. So ito naman po, sample computation lang. Yung Pagsibol Village mo dyan po, ang tawag po natin doon, Pagsibol Village, Southern Naik. So ayun po yung tawag natin sa Pagsibol Village sa Buzon. So dito, ang makikita po natin, ang pinaka-minimum required income po natin ay 31,000 pesos for Buzon. Yung binigay ko po sa inyo na inventory na price list, per unit po, may nakalagay na po na doon kung magkano po yung required income niya. So ito po at least ang pinakamababa, average na income requirement natin ay 31,000 pesos. So yung 31 required monthly income na yan, alam naman na po natin na ang kasama lang po sa pag-compute ng gross monthly income ay basic monthly income plus yung regular fixed allowance. Ayun po yung computation natin para sa ating gross monthly income. Same computation. Hindi po kasama yung overtime. Hindi rin po siya binibilang ni